Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama na kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adan. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Mapagpalang oras sa ating lahat. Sa ngalan ng aming dakilang guro, ang aming mahal na Supremo sa kaharian ng Diyos, walang iba, mahal na Hari Philemon Undok Riambunansya, na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos noong July 27, 1982. Dito po naganap sa banal na syudad ng Pilipinas. At ganon din sa ating mga kasamahan, sa ngalan din ng ating presidente sa kaharian ng Diyos, walang iba si mahal na Prinsipe Rocky Riambonanza. Sa lahat ng aking mga kasamahan, sa bawat rehiyon, mga board of directors sa kaharian ng Diyos, sa lahat ng mga 70 prophets, mga provincial leaders, sa lahat ng mga municipal leaders hanggang sa barangay leaders, at sa ating mga leaders sa 12 tribes, mga heads of the tribes of Israel na naitatag din dito sa Pilipinas sa pamamagitan ni mahal na ring Philemon Riambunansya. At sa akin ding mga kasamahan dyan sa Region 2, kay Haring Simproso o Baldo Anchita, kasama si Reyna Victoria Anchita. Sa lahat ng mga kasamahan dyan sa probinsya ng Isabela. At sa probinsya naman ng Quirino, sa pamumuno ng ating provincial leader dyan, si Haring Alex Anchita, kasama si Reyna Ami Anchita, at sa lahat ng mga municipal at barangay leaders sa buong probinsya ng Quirino. At ganon din sa probinsya ng Cagayan, nandyan ang ating kapatid si Haring Gilbert Gaa at mga kasamahan. At sa atin ding mga nagsubaybay sa iba't ibang sulok ng mundo, lalong-lalo na dyan sa UK. Isa sa ating mga leaders na nandyan ngayon, si Reyna Shirley Del Rosario. Mapagpalang oras sa iyo, Reyna, at salamat sa mga tulong mo sa gawain dito sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa oras na ito ay tatalakayin po natin ang tahanan ng Diyos o luklukan ng Diyos na tinawag na langit. Nasaan nga ba ang langit?
Sa iba't ibang mga interpretasyon, mga kapatid, ang iba nagtuturo na ang langit ay wala dito sa daigdig. Ang langit ay nandoon sa kalawakan, sa kalagitnaan ng mga bituin. Yun ang sabi nila. Ang iba naman, ang langit ay nasa puso. So, mayroong kanya-kanyang interpretasyon. Sa oras na ito, bigyan po natin ang pansin. Ang salitang langit ayon sa Diyos. Kaya basahin po natin ang referensya, itong banal na kasulatan o Holy Scripture. Dito po sa Gawa 7:49 na ang sabi, ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin, sabi ng Panginoon, o anong dako ang aking pahingahan? Yan po ang description ng langit, kung saan ang Diyos nakaluklok, kasi sabi niya ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay tungtungan ng kanyang mga paa. Kaya siya nagtanong sa tao, kung hindi natin tatanggapin ang salitang ito, tayo ay tinanong ng Diyos, anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin, sabi ng Panginoon, o anong dako ang aking pahingaan? So malaking talakayan po ito. Anong anyo ng bahay? Kasi sabi niya, langit ay ang aking luklukan. Lupa ay tungtungan ng kanyang mga paa. So hanapin natin ito, mga kapatid, kung doon ba ito sa kalawakan. Kung totoo ba na ang luklukan ng Diyos ay nasa kalawakan, na doon ang kanyang bahay at doon siya nagpapahinga. Kasi dito din sa banal ng kasulatan sa 2 Korinto 12:2 ay mayroong 3 langit. Para mahanap natin na saan na ba ang unang langit, nasaan ang pangalawang langit, at nasaan ang pangatlong langit. Kasi alam na natin na ang definition ng langit ay luklukan ng Diyos. Pero dito sa banal na kasulatan sa 2 Korinto 12:2 na ang sabi, nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. At nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam. Inagaw sa 3 langit. So hindi po natin masasabi na 3 langit kung walang unang langit at pangalawang langit. Ngayon, hindi po tayo aalis doon sa description ng Diyos na ang langit ay kanyang luklukan. Langit ang kanyang pahingahan. Langit ay kanyang tahanan. Ngayon, saan ba nagpahinga ang Diyos noong unang panahon? Pagkatapos ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay, doon siya sa Eden nagpahinga. Kaya ang unang langit dito lang sa daigdig, doon sa Eden. Saan ba yung Eden? Nasa loob po mismo ng Mesopotamia. Itong Mesopotamia
Salitang Mesopotamia, Grigo po yan. Two words Greek root words na Mesos at Potamos o Mesopo, na ibig sabihin ng Mesos gitna, Potamos between two rivers. Kaya yung tahanan ng Diyos, ang malaking palatandaan nito ay nasa gitna ng dalawang ilog. Kaya tinawag itong Mesopotamia. Kaya noon, ang Mesopotamia ay napalibutan ng dalawang ilog ng Tigris at Euphrates. Sa loob ng Mesopotamia, nandoon ang Eden, unang tahanan ng Diyos. Ngunit nung nagkasala si Adam at saka si Eva, ay pinaalis sila sa Eden. Kaya naparam, nawala na ngayon ang Eden. Kaya mayroong hinula na may bagong langit. Yan ang unang langit. Kasi nakasulat sa Apocalypse 21:1, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Hindi po magkahiwalay ang langit at lupa. Kasi ang langit, luklukan ng Diyos, lupa, tungtungan ng mga paa ng Diyos. Isaan ngayon ang Diyos nakatayo? Sa lupa, dito lang sa daigdig. Nawala naman ang Eden, kaya mayroong pinapakita ang Diyos doon kay Juan. Nang sabi, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Naparam. Totoo, nawala na ang Eden. Nawala ang unang langit na siyang unang tahanan ng Diyos. Unang luklukan ng Diyos. Dito lang sa daigdig. Kaya naghintay ang Diyos ng 20 generations sa panahon ni Abraham. Pinalipat si Abraham sa Diyos. Saan? Doon sa lupa na pinangako ng Diyos. Doon kay Abraham. Kaya tinawag ang lupa na yon na lupang pangako o land of promise, kasi Diyos ang nag-promise kay Abraham na pumunta ka sa lupa na pinangako ko sa iyo. Yun ang kanyang maging manahin. Ngunit mayroong hiwaga doon sa lupang pangako. Nang natirahan ito ni Abraham, ni Isaac hanggang sa panahon ni Jacob, ano ang hiwaga ng lupang pangako? Pinapahayag ito, ang lihim sa loob ng lupang pangako, mga kapatid, ay pinapaalam ng Diyos doon kay Jacob. Kaya basahin po natin itong Genesis 28, 10 hanggang 22. Dito po natin malalaman kung nasaan na ba ang pangalawang luklukan ng Diyos dito sa daigdig. Ang sabi dito, at ang iyong binhi, umpisa tayo sa 10. At umalis si Jacob sa Beersheba at napasadakong Haran, at dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon, sapagkat lumubog na ang araw, at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan, at nahiga sa dakong yaon upang matulog. At nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umabot sa langit, at narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. At narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasan niyaon at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay sa iyo
at sa iyong binhi. Anong lupa yon? Yung lupang pangako na siyang Kanaan. At ang inyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa at kakalat ka sa kalunuran at sa silanganan at sa hilagaan at sa timugan. At sa iyo at sa iyong binhi ay pagpalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. At narito't ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon at pabalikin kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinasalita ko sa iyo. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. Yan ang deklarasyon ni Jacob. Na nasaan ang Diyos? Nasa loob ng lupang pangako. Ano pa ang sabi ni Jacob? At siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dakong ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos. Ito ang pintuan ng langit. Ay siyempre, kung mayroong bahay ng Diyos, may pintuan. Anong sabi niya? Pintuan ng langit na saan? Sa loob ng lupang pangako. Yun ang pagpapahayag ng Diyos na wala na talaga sa Mesopotamia. Nalipat na ang luklukan o bahay ng Diyos doon na sa lupang pangako, na ang pangalan sa lugar na yun, sa lupang pangako ay ang Kanaan. Kaya yun ang pagpapatibay ng Diyos kung nasaan na ang kanyang tahanan. Pinapakita niya sa pamamagitan ng panaginip doon kay Jacob. At si Jacob ay bumangong maaga at kinakaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay na ulunan niya at kanyang itinayo at pinakaalaala at kanyang binubuhusan ng langis sa ibabaw at pinangalanan niya ang dakong yaong Betel. Datapwat ang pangalan ng bayan na yun ay Luz. So doon ang bahay ng Diyos kasi yung salitang Betel, Bet bahay, El Diyos. Kaya lumipas ang mga maraming panahon. Yung bato na itinayo bilang alaala, palatandaan sa bahay ng Diyos, yung bato. Sa panahon ni Haring Solomon ay naitayo ang bahay ng Diyos doon sa bundok ng Moriah sa Jerusalem. Kaya sa Jerusalem naitayo ang bahay ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng pahayag sa pamamagitan ng mga bibig ng mga propeta kung ano ang diwa o kalagayan ng Jerusalem kasi nandoon ang bahay ng Diyos. Kaya ang sabi ni Propeta Jeremias sa 3 dito sa versikulo 7, ang sabi, sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon at lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang masamang kalooban. Kasi hindi pwede na mayroong masamang kalooban doon sa luklukan ng Diyos. Nasaan? Jerusalem. Yun po ang pangalawang langit. Kasi ang definition ng langit, sa binasa natin kanina, ang langit ay luklukan ng Diyos. Ang Jerusalem ay luklukan ng Diyos. Kaya yun po ay langit. Pangalawang langit. Ngayon sa panahon ni Panginoong Hesukristo,
Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, yun ay langit. Luklukan ng Diyos kasi hindi magkahiwalay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang luklukan. Kaya sa panahon ni Panginoong Hesukristo ay inaral niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel. Ngunit hindi man siya tinanggap, kaya kinuha niya ang kaharian ng Diyos. Kasama na doon ang luklukan ng Diyos. Lahat ng mga bagay ng Diyos na dati ay nasa Israel, na dati ay nasa Jerusalem, kinuha ng Diyos. Ano ang kanyang kinuha? Ang kaharian. Ito ang sabi. Sinabi nila sa kanya, sa Mateo 21:42-43. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa kasulatan ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo ng panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya itong bansa na ito yung pangatlong luklukan ng Diyos. Wala nang pang-apat. Ano ang exact location sa bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos? Sa Isaiah 24:15 ang sabi, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos sa Israel sa mga pulo ng dagat. Kaya ang luklukan ng Diyos ngayon nasa silanganan, mga pulo ng dagat. Yan ang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Kaya dito sa Pilipinas, lalabas at nakalabas na. Maging tanyag ito sa mundo. Kung nasaan ang bagong Jerusalem, dito lang yan sa Pilipinas. Ano ang diwa ng bagong Jerusalem? Banal na syudad, Dapitan City. Kaya dito din sa Dapitan City, inilagay ng Diyos ang malaking palatandaan mula noon, yung Mesopotamia. Kaya dito din sa Dapitan, ang bagong Mesopotamia. The new Mesopotamia kasi napalibutan ito ng dalawang ilog, sa Pulo River at Liboran River. Kaya ang luklukan ng Diyos, mga kapatid, dito sa bansang Pilipinas. So mapalad tayong mga Pilipino sapagkat dito sa atin nagmahal ang Diyos. Tayo yung mga piniling lahi. Ito yung lupang hinirang. Tayo ang mga hinirang ng Diyos. Tayo ang mga dugong tunay na maharlika. Sapagkat dito ang the kingdom of God. Hanggang sa muli, mga kapatid, sa ngalan ng ating dakilang guro, mahal na Haring Filemon Oream-Bonanza, sa ngalan ng ating presidente ng The Kingdom of God, mahal na Prinsipe Rocky Oream-Bonanza, ito po ang inyong kapatid na live mula dito sa banal na syudad ng Pilipinas, dito sa Purok New Jerusalem, Talisay, Dapitan City. Pagpalang oras at mabuhay the Kingdom of God, mabuhay tayong mga Pilipino.